Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Silugod na kapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating at tagapaganyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa maparipagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kukupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, papasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at mga inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay nagpapatuloy tayo sa ating pong 40 araw na paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Panahon kung saan tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon, hindi lamang sa ating pagbabalik tanaw sa mga nakaraang mga araw o panahon na tayo ay nabubuhay, nagninilay, nagdarasal, bagkus tingnan natin yung ating mga buhay ngayong panahon ng Kwaresma, lalo na sa ating mga pagkakamali, pagkakasala, bunga ng ating mga kahinaan,
At ito yung ating dalhin para magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Dahil ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng ating pagtitika, pagninilay, paghingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil alam natin, panahon ito kung saan ang Panginoon ay magpapakasakit, mamamatay at muli mabubuhay. Ngunit ito'y dahilan ng ating mga kahinaan. Kaya nga, sa 40 araw ng panahon ng Kwaresma, sana po ginagamit natin ang mga panahon na ito para pagnilayan ang ating mga sariling buhay at kung may mga kahinaan at pagkakamali, ay ihingi natin ng kapatawaran sa Diyos. At ngayon din, baguhin na natin yung ating mga buhay. At sa pagpapatuloy ng ating mga pagninilay sa mga pagbasa ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay binibigyan ng Diyos ng mas malalim na pag-unawa, no? Lalo na po sa narinig natin sa mabuting balita. At gusto lamang ipunto ng Panginoon sa atin na dapat ang ating sinasabi ay ginagawa natin. Kung alam natin ito ay tama at mabuti, dapat ginagawa natin. Kung alam natin ito'y mali na sa ating buhay, dapat hindi na natin ito ginagawa pa. Malinaw naman po yan, katulad ng tinuturo sa atin sa unang pagbasa. Ipinapaalala agad sa atin, no? Mga pinuno ng Sodoma, sabi, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya ganon, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan ninyo ang mga masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. No? Pag-aralan ninyo ang gumawa ng mabuti. Yung paggawa ng masama, alam natin, masama na, ihinto na. Yung mabuti, alam nating tama at mabuti, yun yung pagbutihan nating gawin. At yun marahil yung gustong ipaalala ng Panginoon. At dinagdag pa niya, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Kaya nga pag inisip natin, malinaw naman sa atin bilang tao, tayo lahat ay may isip. Alam naman tinuturo sa atin ng Panginoon, ito yung kanyang utos at ito yung dapat nating ginagawa. Hindi inuutos ng Panginoon itong mga bagay na ito, dapat hindi natin ito ginagawa. Kaya lang minsan nagbabaliktad. Yung mga hindi inuutos ng Diyos, yun yung ginagawa natin. Yung inuutos ng Panginoon, yun yung hindi natin ginagawa. Ngayon, sama-sama tayo nananalangin, kahit po hindi tayo masyadong nakakaramdam ng gera na nangyayari ngayon sa Middle East, pero apektado tayo. Pero alam natin, hindi yan ang inuutos ng Diyos. Walang inuutos ang Panginoon na tayo mag-away-away. Walang inuutos ang Diyos na tayo ay magsakitan at magpatayan. Pero bakit nangyayari ito? Kasi dahil sa kapangyarihan. Kapag nagsisilaw tayo sa ganitong paraan ng kapangyarihan, halos lahat ng ating sinasabi ay hindi tumutugma sa ating ginagawa. Kaya ngayon din yung narinig natin sa mabuting balita, ang mga pariseyo at mga eskriba, magagaling yan sa batas, dalubhasa sa batas. Alam nila kung ano ang nakasautusan. Word by word, alam nila kung anong ibig sabihin. Pero sa salita, kaya nilang ipaliwanag, pero sa gawa, hindi nila kayang gawin. Ganyan marahil ang nangyayari. Sa kapangyarihan, kaya nilang ipaliwanag. May kapangyarihan sila, kaya nilang ipaliwanag sa mga sumusunod sa kanila. Pero bakit pag gagawin na nila, bakit puro sila utos? Bakit na lang puro utos yung kanilang ginagawa? Di ba dapat sila na nakakaunawa? Dapat sila yung unang nakakagawa niyan. Sila ang unang umiintindi at paano nila naiintindihan, dapat nagagawa nila. Kaya po ito marahil ang pinapaalala sa ating lahat. Minsan dyan tayo nagkukulang, magaling tayo sa salita, mahina tayo sa gawa. At yan marahil ang gustong ipaalala ng Diyos. Magaling tayong umisip ng mabubuting bagay sa ating kapwa, pero hindi naman natin ginagawa sa harap ng ating kapwa.
Madali tayong umisip kung ano yung tama at mabuti, pero hindi natin ginagawa kung ano yung tama at mabuti. Kaya nga ano ang sinasabi? Kaya ang tao nanghihina. Mahina tayo sa ganyang paraan. Mayroon tayong isip, mga dalubhasa tayo sa ating isip, mahuhusay tayo, nag-aaral, pinag-aaralan, iba-ibang lugar pa kung saan nag-aaral, magagandang school pa, no? Isipin po ninyo, marami sa ating bansa, no? May nasa kapangyarihan, pag tinanong saan kayo nag-aral, naku, ang gaganda pa ng mga pinag-aralang lugar. May mga nag-aral sa ibang bansa, may nagpadalubhasa, may mga nag-graduate sa mga magandang schools. Pero ngayon, pag inisip ninyo, bakit ganyan ang pamumuno? Bakit ganyan ang pag-iisip? Bakit ganyan kung paano gumawa ng mali laban sa kapwa? Bakit ganyan kung pahirapan ang bansa? Pag inisip natin, mahuhusay naman. Mahuhusay magsalita, magagaling mag-isip, pero kulang sa gawa. Alam lang kung ano sa isip, pero hindi nagagawa sa tamang paraan. Kaya ito ang ipapaalala ng Diyos sa ating lahat. Huwag mo nating sayangin yung isip na ibinibigay ng Diyos. Huwag natin sayangin yung karunungan na pinapahiram ng Diyos sa atin. Kasi darating ang araw, lahat ng iyan babawiin sa atin ng Panginoon. Dahil sasabihin ng Diyos, pinahiram ka ng dapat ng karunungan, ng pangunawa, pero hindi mo naman ginamit sa tama. Kaya lahat yan, babawiin din sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, wala naman sasabihin natin, wala naman nag-isip ng mabuti, at sasabihin natin yung nag-isip ng mabuting yan ay bumagsak pa rin sa kasalanan. Wala naman ganon. Sigurado yung mga umiisip ng mabuti, no, ay gumagawa ng tama, sigurado pinagpapala ng Diyos. At may mga ganyan. No? May mga ganyan. Pero yung mga taong umiisip ng mabuti, pero hindi gumagawa ng tama, may mga ganyan din. At alam po ninyo, binabawi din ng Diyos yan sa kanila. Kaya nga po, makita po ninyo, may mga tao tayong kilalang mga ganyan. Dati, ang gaganda ng mga pangalan, binigyan ng karangalan ng kanilang mga sarili, nagpakadalubhasa, tapos ngayon, saan na lang natin nakikita? Bakit? Kasi hindi ginamit sa tama yung biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya tayong lahat, sasabihin ng Panginoon, sana wag natin sayangin yung mga biyayang ito. Sana gamitin lagi natin sa paggawa ng kabutihan. Kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay panahon para pagnilayan natin ang ating mga gawain. Kung mali na, wag na natin gawin pa. Kung alam nating mabuti, yan ang mas paramihin nating gawin araw-araw. Kasi yan lang din ang gustong ipaalala ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sana kapag marunong kang mag-isip at magsalita, sana kaya mo rin yung gawin sa gawa. Dahil diyan tayo inaasahan ng Panginoon. Magkasama ang pag-iisip, pagsasalita at paggawa. Hindi dapat nahuhuli sa gawa. Dahil ang tunay na Kristiyano, pinagsasama lahat ng iyan. Mabuti ang iniisip, mabuti ang sinasabi, at mabuti rin ang ginagawa. Hindi po pwedeng may malalaglag na isa. Yung lahat mabuti, dapat hanggang sa paggawa, mabuti. Kaya mga kapatid, sa misang ito, humingi tayo ng grasya sa Panginoon. Kapag nanghihina tayo at alam natin nagkakamali tayo, lagi nating hingi ng grasya ng Diyos. Na sana, tulungan tayo laging ilapit ng Panginoon sa bawat iniisip natin ginagawa sa buhay na may mabuti ring paggawa, lalo na sa ating kapwa. Amen.
Sundan natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating panalangin ang kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan na ngayon ay dumaraan sa matinding pagsubok ng pagtatalo-talo at hindi pagkakasundo. Nawa ang Panginoon ang siyang humipo sa kanilang mga puso't isip na magkaroon sa kanila ng kapanatagan, kapayapaan at pagpapakumbaba sa kanilang mga kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi kami makapaglingkod sa iyo ng may pusong bukas at tapat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Buhay magmamahal, anak at inapay, sana'y tanggapin ko Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon into paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming pinagdiriwang sa pagpapatawad ng mga kasalanan at sa pakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Pagkamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-idapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Ngayon ay sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
sa lahat ng masama. Inadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo at tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating mga kapatid na humihingi ngayon ng kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman at gayon din sa ating mga nakikinig at kasama natin sa pagdiriwang na banal na misa ngayon na nakasubaybay at uma-attend ngayon ng ating pong healing mass. Manalangin tayo, panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ang pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Maghiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa aming mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kagaliligtas ng sangkatauhan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming iniaalay sa iyo sa tulong at panalangin ng aming mahal na Ina. Amen. Patalastas po, inaanyayahan po ang lahat sa mas malalim na pananalangin at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay ng mga panalangin, tumawag lamang po kayo sa Religious Department 8-925-7931 Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Ali Nahe. At maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Lenten Easter Celebration. Maraming salamat po. Sumayin ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro